Good day mga ka-GT, at ito nga po pala, medyo may katanghalian, napakainit po at tayo ay nautusan ng ating kapatid na panganay at pumunta tayo ng Mataas na Kahoy, Batangas City. At Batangas lang pala, hindi pala Batangas City po. Ganun na rin po yun, basta kayo na po bahala. At syempre ito, hindi po tayo nakapaglaro kanina ng basketball, wala po mga player, kaya mamaya po ay tayo ay papadyak. Habang ito, palabas po tayo ng Calamba City or Pansol at doon nga po tayo dumaan sa National Road, papunta po ito ng bypass. Pagdating po ng bypass, Bukal, stoplight, kaliwa po tayo, papunta na po yun ng bypass road. At ito, ayan, medyo feeling tayo, uy JT, magpagupit ka na, ang buhok mo parang saranggola kung saan saan napunta. Medyo nagkatyan po tayo kasi kainom at kakakain lang po natin yan. At saka po syempre, alam nyo naman, galing tayo sa matinding lapangan. At ayon, eto na po tayo, nasa na road na po tayo, papunta na po na pong bypass to. Medyo alam nyo naman po, nakalampas na tayo stoplight, pwede na po tayo maglabas ng cellphone. At ayun nga po, eto tayo, papunta na po tayo ng Batangas, Mataas na Kahoy. Ang dadaanan po natin ay Lipa exit po, at dadaanan po natin ang daan papunta po pag natapos ang papuntang Bicol o Lucena na expressway. Hindi ko po alam kung magkano po yan, pero mapapabilis na po ang biyahe papunta po doon. Hindi ko lang po alam kung saan mag-exit yon or kung hanggang saan yung expressway na yon. Medyo nakikita ko minabadali po dito sa may Calabarzon Expressway, at yun nga po, doon po tayo dadaan. Nakikita nyo naman po yan, medyo wala pong traffic, pero syempre tayo ay papunta na po at papasok na po tayo ng Expressway Calabarzon. Kanan lang po tayo dyan pag galing po tayong Turbina, pero pag galing po Real, kakaliwa syempre, ayan, kanan lang po tayo. Pagdating po dito sa entrance or pasukan na expressway, wala na pong tailgate dyan at wala na pong mag-stop sa inyo dyan. Kailangan na lang po ng sensor dyan, kaya kailangan mapilitan kayong umistop dyan para maantay nyo mag-green. Kasi po pag hindi po nag-green yung pinaka parang light dyan, ayun, ay machacharge po kayo ng diretsuhang biyahe. Medyo mapapalaki pa, magtataka po kayo bakit bawas na bawas yung inyong RFID, kaya yung kailangan yung laging tatandaan. Huwag po kayo basta diretso pag naka-red pa. Pag nag-green, tsaka po kayo dumiretso, kasi po minsan ay yung diretsuhan po ang nakakaltas. At alam nyo naman po tayo, matagtataka na lang kayo, bakit ang laki ng bawas? At ayun nga, ito, kainitan po, dire-diretso lang po kami nito. At ako lang pala, may susunduin po tayo sa Mataas na Kahoy, Batangas. At alam nyo naman po, ito, yung kahabaan na to ginagawa, tapos makikita nyo po rito, ayan, yung ginagawang expressway. Hindi ko po alam kung anong tawag sa expressway na yan. Papunta po naman ng Pabicol yan or hanggang Lucena. Mahaba-haba po yung kalsada na yan na pwede nyo tahakin. Kaya lang syempre, alam nyo na medyo mahalay ang sigurado na ampi dyan. Lalo ngayon, ang taas po ng diesel. Medyo yung iba po hindi na po nakapagala sa diesel pa lang po. Ubus na. Ayan, yung tulay. Syempre, makikita nyo po, minamadali po yung paggagawa dito dahil po para madaan na, ewan ko kung aabutin pa namin to, pero syempre sakto yan, kaya ko pa mag-drive, makakadaan din po tayo dyan. Pero alam nyo naman po dito, medyo may kainitan at dire-diretso lang po ang biyahe natin. Buti na lang po may mga sasakyan na may aircon, lalo pagka ang hirap nito, pagka hindi aircon ang sasakyan nyo. Sa lahat po ng mga driver ko or mga nasa kalsada, ingat-ingat po tayo, iwas po sa road rage at wag na po tayo mag-init ang ulo, lalo po sa katrapikan. Maging mapag-unawa o mahaba ang ating pasensya para wala pong abala. Huwag nyo na pong idolin ang mga nagro-road rage. At yun nga po, ito, dire-diretso lang po tayo dyan. Ayan, makikita nyo po mamaya, may mga tambak-tambak na yan. Ayan po yung expressway na papunta po ng Bicol. Ayan, dami po mga heavy equipments. Tapos, nakita nyo naman po, dyan kayo mag-exit sigurado. At matadaanan nyo po yan. Ayan, yung bundok-bundok na yan. Homemade yan. Homemade, man-made. Homemade, ano yan, pagkain, JT. At ayan yung po yung tulay na yan. Hindi ko po alam kung saan padadaanan yan, kung sa tagiliran ba ng Mount Makiling, basta ayan, sa likod o kung saan man. Tapos itong Calabarzon na to, ayan, nakita nyo naman po, medyo nagsisikip kasi po ginagawa po to at marami pong kalsada na pinalalapad dito. Syempre, ang may-ari nito ay yung San Miguel Sana All Corporation, Bekenmen. Dito po, alam nyo na naman po, syempre, tumataas po talaga yung mga bayad sa
pagdaan dito, expressway po, syempre private individual na to ang may hawak nito at hindi naman po kaya ng ewan ko kung kaya ng government to. Dati po kasi yung simula Alabang hanggang Calamba, hinawakan. Ayun, wale. At napabayaan po yung mga kalsadahan. Alam nyo naman dito sa atin, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin, pero syempre hindi na tayo magsasalita, baka tayo ay ma-viral. Eto nga po, dadaanan po natin dito pag umentry ho kayo ng Calamba, Santo Tomas exit, Tanawan exit or Laurel exit, Tanawan, tapos Malbar, Lima, Balete, bago ang susunod po ay Lipa, doon po ako exit, ito kahabaan po yan. Siyempre, nasa kanan lang po tayo dahil marapit na po tayong umexit dyan. At yun nga po, pagka-exit po natin dito sa Lipa, Batangas, meron pong dead end dito. Wala pa po lang dead end. Meron pong dead end pagka-exit nyo po ng Lipa, Batangas. At ayan, nakita nyo naman po, marami pa rin heavy equipment sa gitna. Pinalalapad po kasi ang kalsada, kaya medyo minsan traffic o sobrang daming sasakyan. Ito po, Lipa exit, kakanan na po tayo dito, pakorba lang po ito, tapos may makikita na po kayo ditong dead end, kakaliwa na lang po kayo. Syempre, dadaan muna po kayo dyan sa booth dyan para mag-exit. At yun nga po, pag-exit ko po dyan, syempre, kakaliwa lang po tayo, papunta na po ng Mataas na Kahoy or Batangas City. Ito pong kalsada na pag-exitan ko, bukod dito po sa itong dinadaanan ko na to, expressway pa po. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Ito po yung old road or national road kung tawagin or bayan-bayan. Dito naman po, lampas na po tayo ng Lipa City or sa bayan ng Lipa. Pero sako pa rin po ito ng Lipa. Nandito na po tayo makalampas ng Canosa or ng Lasal University. Nakita nyo po yung footbridge na yan. Paglampas nyo po rito, may kurbada po at makikita nyo naman po yung kampo ng airbase. Airbase po ng Pilipinas, hindi po ng iba, basta sa Philippine Air Force po ito. At yun nga po, syempre pag nakita nyo po yung bakod nila sa dulong-dulo, o pag nagsimula kayo makita nyo yung bakod nila, tapos entrance, dulong-dulo po, nagsimula galing kayo dito sa Lipa, papunta po ng Batangas City naman tong way na to. At marami pong dadaanan dito, Alitagtag Way or papuntang, basta marami po yan, Lemery Way or kung saan man, basta papuntang Batangas City po to, dire-diretso na to. Ayan, makikita nyo po yung puno-puno na yan, yan po yung sinasabi siya yung Philippine Air Force at yan pong bakod niyan, pag ano nyo po yung dead end yan sa kabila at syempre may nasusundan tayo mga truck, kaya kumanan po tayo at may ipit po tayo dyan. Ilang truck po yan, talaga naman hindi naman makapagpatuloy niya ng takbo dahil nandito na po yan sa National Road or bayan-bayan. Yan, nakikita nyo po yung puti na bakod na yan, pagka una nyo pong makikita dyan, etong entrance po ng Philippine Air Force, tapos diretso lang po yan, ayan pinaka-entrance. At pagka sigurado po ako, pagka dulong-dulo po niyang bakod na yan, ay paway papuntang Mataas na Kahoy na. At pagkanan nyo po dyan sa may Mataas na Kahoy, alam nyo na may makikita po kayong arko dyan, mga ilang kilometers or isang higit kilometro. 1 kilometro, kulang-kulang na JT. At syempre sa mga gusto pong pumunta rito, shoutout nga pala po sa mga taga Batangas dyan. Dito po, hindi naman kayo maliligaw kasi pagka pasok at kanan nyo dito dyan sa dulong-dulong bakod na yan, nasa kanan na yan, may puno-puno na yan, yan po yung sinasabi kong Philippine Air Force, ay papunta na po Mataas na Kahoy. Makikita nyo po yung kulay green na yan, na nasa ibabaw na yan, yan, may signage na yan hindi po yung puno, dilinawin ko lang po, ayan yung signage na yan. Meron po kayo makikita dyan sa ibabaw na ibabaw ay Mataas na Kahoy Way at kakanan na po tayo dyan. Ayan, makikita nyo naman po yung pinaka-end ng bakod. Pero may bakod pa rin ng Philippine Air Force dyan. Simula dyan hanggang doon sa may malapit po sa parang bayan na po na Mataas na Kahoy. Ayan, pagkanan po natin. Siyempre, may mga pampaserong jeep din po rito at meron din naman pong e-jeep or modernong jeep. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Siyempre, hindi tayo magpapakita at nung nakarating na po tayo sa aking pupuntahan at sa aking susunduin at siyempre, tayo ay umuwi na. Alam nyo naman tayo, eto ang GT, driver's life, at alam nyo naman, pero hindi po tayo naghahapit ng pagmamaneho. On-call driver lang po tayo, at kalimitan ko pong pinagmamaneho ay may mga naalis at nauwi ng Pilipinas. At yun nga po ay contract po yun. Siyempre, marami po tayong ganong pinagmamaneho. Ayan, welcome to Mataas na Kahoy. Pag nakita nyo po yan,
wala na pong ilang kilometro ay yung pinaka may island na matas na kahoy. Siyempre kakaliwa lang po tayo doon papuntang way ng Santol po ba yan, yung barangay na yun. Hindi ko po alam kung ano nakakasako, basta hanggang doon lang po tayo, medyo tumambay po tayo doon. At siyempre ulitin ko po, on call driver tayo. Ayun lang ang labanan ko, pero malimit ako. 3 araw, 1 linggo, 2 linggo or 3 linggo na pagka yung hinahired ako. At siyempre ang budget hindi natin pag-uusapan, basta okay. At ito na po, binabaybay naman natin na tagiliran ng Philippine Air Force. Pagdating po dito sa dulo, may makikita po kayong island. Pwede po kayong dumiretso, pero tayo, pakaliwa po tayo kasi iba po yung way na pupunta natin. Pagkakaalam ko po, ito na po ay mataas na kahoy. Sa may makikita po kayong island dito na pwede nyo naman po kayo dumiretso hanggang sa meron po kayo ibang pupuntahan ditong baryo or bayan. Basta ako may kakaliwa lang po tayo. Pag nakita nyo po yung mismong island, meron pong kanto ron. Yung mismong umpisa ng island, may kanto po doon na pakaliwa. Ayan, makikita nyo po naman tayo. Medyo minsan nagta-traffic din dito. Marami rin naman po ditong mga sasakyan. Hindi ko po alam kung saan sila nanggagaling. Bahala na po kayo. Ayan, may mga motor din naman po syempre dito. Lahat naman po ng nasa pag-iingat at lalo po sa mga nakamotor, iwas na lang kayo kasi sila wala namang yan, basta singit-singit lang po yan. Hindi naman po lahat. Ayan, makikita nyo po yung puno-puno sa gitna na yan. Island po na yan. Tapos, pakaliwa po tayo, sundan po natin yung naunang sasakyan sa akin dahil dyan po tayo pauwi. At yun nga po, nung nandyan na po tayo, alam nyo na, inantay ko na lang po sa labas ng bahay at hindi ko naman po kasi alam yung bahay nung pupuntahan. At tinat ko na lang po na nandun na ako sa labas. At syempre, hindi maaring hindi magpapakita ang JT habang nag-aantay. Palinga-linga ako dyan, baka kasi hindi ko makita sa side mirror, baka nandyan na sa labas or nakalabas na. Ayan. Alam niyo naman tayo, habang nagwe-waiting dito, hindi tayo mapapakali. Feeling tayo, oops, JT, dadayat na naman yan, papababa na naman ng yan. At yun nga po sa mga ka-driver ko, ingat-ingat po tayo sa kalsada, lalo po ngayong kainitan. Pag inaantok po, pahinga, tulog na po muna tayo sa kalsada, maghanap na harap ng maluwag-luwag na pagpapahingan. At hanggang dito na lang po muna ang video natin. See you on my next video. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at naniniwala, thank you so much. At sa nagpapalaw sa akin, thank you so much. Babu!